7:30. Banag na mga paps. Palabas na tayo mamaya konti. 7:30. Ka-rounds ko lang din last round. Yo mga paps. Sobrang tarik ng araw. Grabe. 7 ano pa lang. 7:30. Ito naman, yan, kagagaling lang natin sa work. 7:32, time check. Napakainit. Aga-aga mga bap, 7:32 pa lang ng umaga. Yan, galing tayo ng trabaho overnight. Night shift, buhay night shift mga bap. Thanks God it's Friday pala mga bap. It's our day off. Day off na natin mga baps. O yan, ganap natin ngayon, weekends. Tapos na naman tayo ng isang linggo mga bap. So nung 28, 3 days ago na yata or 2 days ago, nag-submit na ako ng 2 weeks notice dito sa ating work. So ilang weeks from now, iba na naman na makikita yung dinadaanan natin. Di na tayo dadaan dito. Doon na tayo banda sa may downtown. Yeah, dahil 2 weeks from now, doon na tayo sa hospital mag-work. Yeah, it's sad ano pagka ganyan na ng pagkakataon. Medyo malungkot din. Medyo may lungkot din ano kasi halos ano din tayo dito 3 years siguro. 3 years din tayo dito. And syempre naka-build na tayo ng friendship diyan, mga friendship natin diyan. And yung mga residents is medyo gamat na natin yung mga resident. So ganun talaga mga bab, di ba? Kailangan hindi tayo pwede mag-stick sa isang lugar. Kung saan tayo aasenso, dapat doon tayo. Hindi tayo pwedeng maging stagnant sa buhay. Stagnant? Stagnant mga bab, di ba? Hindi pwedeng nakastack lang tayo doon. Kailangan natin mag-progress. Yan. Kailangan natin mag-upgrade. So by next 2 weeks from now, na tayo sa hospital. Ibang environment, ibang workplace. Siyempre ibang pakikisama doon. Ibang pakikisama na naman sa mga ka-worker natin, sa magiging katrabaho natin doon. Siyempre panibagong pakikisama yun ano. Panibagong Inglesan na naman. Inglesan na naman yan. Dito maraming Pinoy. Doon di natin alam ano? Pero mostly naman sa mga medical field, healthcare jobs, maraming mga Pinoy. Sana makakilala tayo din ng mga Pinoy doon na yung mga mababait ano, kasi dalawang klase yung Pinoy dito eh. Iba't ibang uri yung mga Pinoy dito. Yung mga Pinoy na okay, yung mga Pinoy na medyo tagilid, yung mga Pinoy na medyo nasa kalagitnaan lang, yung mga Pinoy na totoo yun mga paps. Di porket Pinoy, minsan kita mo Pinoy tapos batiin mo, lalo nung bago kami rito mga paps, ay nako, na-encounter ko yan kasi ako talapansin talaga ako eh. Maano talaga ako yung mapag-approach talaga ako, sa Kapampangan mapanatu. Sa Tagalog yung mapagpansin. Kulang sa pansin. Tapos may mga time na may mga mababait naman, i-approach ka. Yung iba naman kakausapin ka pero mararamdaman mo na hindi tao sa loob makipag-usap sa'yo, parang. Tapos meron naman yung iba na titignan ka ng lalim mula sapatos hanggang anit. titignan kung Nike yung suot mong sapatos. Kung Walmart lang, down ka. May mga ganon mga bab, totoo yan, realidad lang.
Kaya dito minsan makikita mo yung mga Pinoy hindi nagpapansinan. Gawa na siguro nung ano, minsan sa experience na rin, like lalo na yung mga bagong dating mga bab. Tapos sila naman, yung mga bagong dating kasi excited pa yan eh. Excited yan na makakita ng Pinoy, may Pinoy. Tapos ay sabi mo, pag nasa loob mo, talagang ngiti ka eh. Talagang ngiti kang gano'n, sasabihin mo, kabayan! Tapos, kabayan ka mo, tapos sasabihin sa'yo, no? What? Hindi pala marunong mag-Tagalog. Puno. Sana kung totoo eh, no? Okay lang, yung mga sinilang dito, yung mga pinanganak dito, okay. Pero yung mga nagpapanggap lang, nakakarating pa lang din naman, tapos tumutong lang, nakatungtong lang dito, English na ng English. Ay nako, sana kung maganda yung English. Meron ako dyan, nakita ako dyan, ano, hindi ko na babanggitin ko saan, basta katrabaho ko sa mga previous work ko. Talagang wow. Ang tawag doon, ang lakas ng fighting spirit sa kaka-English, mga bab. Lakas ng fighting spirit sa kaka-English. Kinakausap ko na ng Tagalog eh. Ang response pa sa akin English, tapos yung English English ano naman? English trying hard, yung gano'n, trying hard ba? Marami dito niya mga bab. Pero siguro kanya-kanyang ano yan, siguro nagpa-practice siya. Pero lagay mo sa lugar kasi kinakausap ka na nga ng kapilipino mo na Tagalog eh. Mag-Tagalog ka na rin. Lalo na kung nahihirapan ka naman mag-English. Diba? Ngayon kung English yung kausap mo, ayun, mag-English ka. Hindi mo pwedeng sabihin na, kailangan ko mag-English kasi nandito ako, nasa Amerika ako. Pwede ka naman mag-English eh. Mag-English ka, pag-English ka pagka locals ang kausap mo. O kaya yung mga taga rito na talaga. Pero kung kinakausap ka na ng kababayan mong Tagalog, Englishin mo pa, tapos yung English mo balabaluktot naman na. Balabaluktot na trying hard. Wag mo lang. Ginalagay mo lang sa kahihiyan yung sarili mo. Napag-usapan na. At ba napunta tayo doon? Kasi gano'n, nire-ready ko na yung sarili ko kasi baka doon sa hospital English na yung mga kausap natin, ano? Dito kasi sa work ko dito maraming Pinoy mga babs. Marami kaming Pinoy dito. So tsaka ang trabaho, sabagay trabaho ko din doon, night shift din. So wala siguro masyadong communication. Pero meron siguro. Kasi doon may mga nurses na, may mga ano na, doktor na, di ba? Eh dito kasi ako lang naka-duty pag gabi. So yun, pag nag-endorse ka, tsaka dito hindi naman kagaya ng endorsement kagaya sa hospital. Sa hospital kasi talagang may formal endorsement. Sa amin dito wala eh. So yun, sabi ko mapapalaban tayo ng Englishan. Kaya naipasok lang natin yung gano'n na topic ano. Anyway, ayun nga pala, naalala ko eh, sinasabi ko lang kanina yung nag-pass na ako ng 2 weeks notice, no mga bap. Minsan kailangan mo lang talagang mag-upgrade, kailangan mo mag-move on kumbaga. Yeah, we'll see. Hopefully sana maging maganda yung, sana mas maganda yung ano natin, ano, yung malilipatan natin, yung management. Kung minsan kasi yung management bilis talaga ng mga driver dito. At usually ang nakikita ko mga barurot dito, mga mabibilis mag-drive na walang ano, mga babae, mga babs. Correct me if I'm wrong. Halos nakikita ko sila yung mga salbahe magmaneho. Hindi lahat ano, pero halos mga babae talagang gigit-gitin ka. Sila yung matatapang. Hindi ko alam kung ako lang nakapansin nun. Sila yung matatapang na gigit-gitin ka sa daan, tapos i-overtake ka talaga, mga babae. Ayun, na-interrupt na naman tayo. Na-interrupt na naman yung topic natin regarding sa 2 weeks notice. Ayun, nag-submit na ako nung 28 kasi sa 28 2 weeks na nun hanggang sa pagpasok natin sa June sa hospital. So yun, nag-pass na ako ng 2 weeks notice. So yung ganun lang. So wala nang urungan to kasi nag-pass na talaga ako. So ibig sabihin iiwan ko na yung itong trabaho ko na to. Kasi winay ko siya mga paps. Kung pa-part time ako dito, since 4 days naman ang off ko doon,
kaysa sa mag part-time ako dito. Doon na lang ako mag-pick up ng ng duty kasi mataas yung pay rate ko doon. And may mga bonuses pa, may night differential, tapos pagka pumasok pa ng weekend, meron pang weekends differential. Yun, sad to say dito kasi pumapasok ako dito na Sunday night, wala naman night differential yun. Kahit nung ano pa ako 4 to 12 pumapasok ako ng weekend, wala rin naman silang weekend differentials. Kaya sabi ko, tsaka move on na talaga, mag-concentrate na tayo, doon na tayo sa higher level ng at least makapag-focus tayo, di ba? Focus na tayo sa hospital setting. Ayun, doon tayo mag-gain ng skills, knowledge, and then when the right time comes yun, try natin mag-apply sa mga bigger hospital, which is mas malaki yung offer and mas maganda yung mga benefits. Yun, pag nakita natin yung bubuhayin na talaga tayo na hindi naman tayo yayaman pero medyo okay na yung yung status, no? Yun, doon na tayo magi-stay noon. Ganun ang labanan, mga babs. Hindi pwedeng makontento, kumbaga mahirap makontento ka pero nasa lugar, mga babs, di ba? Gets nyo ba yun? So yun, mga babs. Anyway, by the way, highway, tingnan natin kung may insert pa tayong vlog from this ginawa natin na video from last night, kasi day off na natin ngayon, and day off pa rin ni manager ngayon, last day off niya ngayon. Ako naman, umpisa pa lang ng day off ko. So we'll see kung saan tayo makakarating ngayong day off na to, kung anong gagawin natin, kung anong gimmick natin. Alright, mga babs, syempre pag day off kailangan i-relax natin, i-unwind natin yung ating kaisipan, ang ating mga utak, para pagbalik natin next week sa work, laban na naman, fresh na naman yung utak natin. Kaya yung iba nabu-burnout kasi pag off nila, wala, trabaho pa rin. Tayo nagtatrabaho nga tayo, pero pag off natin, pupipitik pasada tayo. Pero yun naman is outlet ko naman yun, kasi yung pagpapasada, pag-lift, hindi naman siya nakaka-stress. Nakaka-unwind pa nga kasi namamasyal ka nag-i-stroll ka. Yung iba kasi ginagawa, pag off nila, wala, sa bahay lang sila, nabuburyong sila, tas ilang araw, 2 araw, halimbawa 2 araw yung off nila, pagbalik nila sa mga job place nila, visit sila sa buhay nila. Kala mo mga kahit mga lalaki, kala mo nireregla. Lalaking tao, kala mo nireregla yung mga pag-uugali nila, kasi hindi nila alam dalin yung buhay, mga babs. Wala silang life-work balance, parang gano'n. Kaya yun, buisit sila. Maraming buisit, mga bab, buisit sila. Sinasabi. mga buisit yung mga aga-aga, mga buisit. Gano'n. Tayo mga Pinoy, masayahin lang tayo Madalang lang sa mga Pinoy yung mga buisit. Kumbaga, out of 100% na Pinoy, masiyahin, di ba? Kasi yun ang culture natin Gano'n ang kinalakihan natin. Palaging nasa labas, nagmamarites. Masaya, ganun lang ang gusto ng mga Pinoy. Kasi tayo mga Pinoy, maliit na bagay lang ina-appreciate natin. Oy, may truck. Yan, tumabas siya. Dito masyado silang bagay, hindi mo sila masisisi kasi nga yung lifestyle dito, mga bab. Fast pace, tapos puro bills ganun. Yun ang kinalakihan nila. Busit ng buhay. Busit na busit. Kaya busit na busit sila sa buhay. tayo chill lang, di ba? Chill lang tayo. So yun, anyway, by the way, highways, haba na naman ang patak natin pag umuwi tayong ganito. Alright, mamaya na lang, mga baps. Tingnan natin kung may i-connect pa tayo dito sa video na to. Kung wala na, give it a thumbs up, mga bap. So mga hindi pa nag-subscribe, subscribe. Yun, let's go. May sasakyan pala. Let's go, mga bap. Pisa na ng ating days off. Yay! Hoy, naman may tarat. May tarat, mga bap. Boom, tarat. Boom, tarat.
Tarat. Let's go. Bibilis ng mga sasakyan, no? Papasok na sila sa work nila. Tayo pauwi na. Lamang tayo sa kanila. Pero tayo hindi natulog. Sila masarap ang tulog. Asian. Gulay-gulay. Yung talbos kamote. 2.70. Sabi ko sa'yo, kung tatanim na lang ako talbos kamote. Ito yung mga hopya, mga babs. Yan, sabi ko sa inyo, may pupuntahan tayo eh. Bibili lang ng ulam. Ito may mga puto rito. Puto, kutsinta, cheese spread, pandesal, pineapple ring. Bumili kayo nito, di ba? Natikman nyo? Masarap siya? Hindi. Ito yung masarap. Ito. Hindi ko man natikman yun. Oo, kasi kami pala. Anong tawag kasi dyan? Bibingka. All time bibingka. Kahit hindi Pasko, may bibingka sila. Masarap niya. Ayan o. Magkano siya? Uy, $3. Almost 4. Wag na, mahal. Ito, ay, Spanish. May Spanish. Si Abby gusto niya, yung Spanish bread kinain ko. Yung Spanish bread niya. Numisa nagkape ako kinain. Magkano yung bagok king kay pampang? 20 tumpok. 20. Ito 7. Kaya nagre-request yung bunso ng fish. Kaya nandito na naman tayo. Yung mga seafoods nila oh. Yan, sumaglit kami ng Asian store para sa fish mga bab. Tsaka gulay syempre. Gulay daw si manager. Ito, kinakain pala to. Ay, kala ko pagong. Ano pala? Cuttlefish. Dami dito. Tingnan nyo ito, pusit. Oh, mga babs, oh, pusit ito. Ay, pusit. Ang tawag doon, octopus. Yan, oh, octopus. Oh. 32. Oh, sino kumakain ng octopus? Ito pa, oh. Yung ano ng octopus. Madako. Ay, Bisaya pala ito eh. Madako. Octopus legs. Ayan o. Ano pa kain ng ganito? Ito, meron silang pang hotspot. Hotpot. Ayan o. Kompleto na siya. $12.99. Lalagyan mo na lang ng ano, ng noodles. Ito, masarap to. Alimasag. Ay, ano? Alimango, diba? Masarap niya na tingnan. Ito mo, may laman siya. Oh. Pulang-pula. Oh. Alimango. Frozen nga lang dito. Mga bab. Dami mga fish. Ano? Magigib muna tayo. Yan ang igiban namin dito. Oh. $2 sa 5 liters. Yan. Order tayo ng manok doon sa Church Chicken. Balikan natin mamaya. Unin natin yung Jollibee natin. Kalasa ng Jollibee dito. Mga chuck chicken. Kalasa ng Jollibee. Luluto pa daw yung amin.